Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso na mahal na ina ng Birheng Maria, na tayo rin ay inaaniyahan upang matularan ang kanyang mga katangian upang lalo tayo maging malapit sa ating Panginoong Jesus, maging sa kanyang mahal na ina, ang mahal na Birhen. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Lumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naduduklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyo mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Pipilandin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo ko, di na magmamaliw. Sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hinirang. At iyong pangakong iniwan, isasalahay mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo'y mamamalagi. Dahil niya'y walang wakas, kailan mo'y hindi lilipas.
Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggaling niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya iiral at mananatili sa kanyang tikano. Ang lahi niya ay walang wakas, kailanman ang lilipas. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y mag-isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang iyan ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay inibisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasing dami ng bituin na magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Tayo po. Purihin ang pong mahal sa ang kanyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng pong banal. Magpupuring walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At ng 12 taon na siya, umuraon sila sa dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila ng kanilang mga kamag-anakan at sa kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin, at ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, kanina sa ating recollection, narinig na natin ang ilang mga katangian ng mahal na patron San Jose bilang isang patron ng inyong simbahan, gayon din isasabi natin ng maluwalhating pagisan at kamatayan. Subalit mga kapatid, sa ating paggunita sa kanyang kapistahan bilang kabiyak ng puso na mahal na Birhen,
ito'y walang ibang paanyaya sa atin kung paano si San Jose ay talagang mayroong busilak na kalooban, na malinis na puso, kung paano siya ay naroon yung paggalang sa mahal na Birhen Maria, sa kanyang kalinisan, yung kanyang patuloy na pag-aaruga o pagtataguyod sa kanyang mag-ina. Itong lahat ng ito ay bumubukal sa kanyang kalinisan ng puso. Sa mga ebanghelyo, wala ho tayong maririnig o mababasa patungkol sa sinabi mismo ni San Jose. Pinapakita sa kanyang katahimikan, sa kanyang kasimplihan, mga kapatid, ay naroon una, si San Jose may tuturing, he is a man of action. Hindi man sa pananalita para mapatunayan niya yung kanyang pagmamahal, sa kanya namang paggawa, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay talaga namang pinatunayan niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang mag-ina. Kaya nga ho, merong sinasabi doon sa magandang exhortation ni Father Boronat, isang Opus Dei priest, ite ad Joseph, no? Go to Joseph. Kung nais mo na matagpuan si Jesus, lumapit ka kay San Jose. Natagpuan niya ang kanyang anak, katulad ng ating narinig sa Ebanghelyo matapos ang ikatlong araw. Kung nais mo na mahalin si Jesus, lumapit ka kay San Jose, sapagkat wala ng ibang nagmahal ng labis liban kay San Jose, kasama ng mahal na ina. Kung nais mong mahalin si Maria, wala nang ibang lalapitan kundi sa San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kung gusto mong magdasal, lumapit ka kay San Jose. Sa kanyang pananahimik, makikita na mayroon siyang malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Kung nais mo na maibsan ang iyong mga paghihirap sa buhay, sa iyong mga pagtitiis, lumapit ka, go to Joseph, sapagkat alam niya rin ang mga pinagdaraanan mo sa buhay. Kung nais mo maging matatag, malakas, lumapit ka kay San Jose, sapagkat matatagpuan sa kanyang pagsunod, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagiging banal, kung paano itinuturing o kinikilala siya sa Ebanghelyo. He is a just man. Si San Jose ay isang taong matuwid. He is truly a man of action. At tayo rin mga kapatid na inaaniyahan, kung nais natin maging banal, tularan natin na lumapit tayo kay San Jose, sapagkat totoo na sa pamamagitan ng kanyang katangian, he is a man of action, hindi lamang sa kanyang salita, kundi totoo na sa paggawa ay mapapatunayan natin, masusukat ang tunay na kabanalan. Ang ikalawa mga kapatid, na maganda ho nating matularan kay San Jose, ay walang iba kundi yung kanyang kababaang loob. Not only for being a man of action, but truly his profound humility ang siyang nagdala kung paano siya ay tinutukoy na guardian of the Redeemer ni Pope John Paul II. Totoo na sa kanyang pag-iingat, sa kanyang kababaang loob, sa pamagitan ng mga panaginip na pinakita sa kanya, maaari, pwede niyang tanggihan ng Diyos. Maaari sa kanyang pagiging matuwid ay hindi niya panagutan ang paglilihi ng mahal na ina sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga naroon yung kanyang pagnanais na ito'y hiwalayan. Pero dahil sa kanyang kababaang loob, natutuhan niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa ating panahon, mga kapatid, na para bang lahat ay nag-aasam o naghahangad na maging mataas, naghahangad na maging dakila at kilalanin ng lahat. Kahit pa mga bata, tinuturuan na natin na maging sikat, na maging tanyag o kilala sa ating bayan. Pero tandaan natin, ang Diyos ang ginagamit na pamamaraan upang makilala ang kanyang kaharian ay walang iba kundi ang mayroong mga kababaang loob. Go to Joseph, ite ad Joseph. Nais natin mapalapit sa ating Panginoong Jesus, sa ating mahal na ina. Wala nang ibang mas malapit pa sa kanila hanggang sa kanyang pagpanaw, kundi umahal na si San Jose.
For he is a man of action. He has this profound humility na tayo rin maging mga masunurin at magkaroon ng kababaang loob at totoo na patunayan ang ating pananampalataya hindi lamang sa ating salita, kundi sa ating paggawa. At ito ang magtutulak sa atin upang tayo rin ay magkaroon ng busila na puso, ng isang malinis na kalooban na sadya namang kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay sa Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria ang Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libing. Nanahog sa kanaraw ng mga limaw. Nang ikatlong araw nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulaklos sa kanan ng Diyos ng mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, ito sumama kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Taguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. At nabayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Upayon sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malawalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo. San Jose, Panalangin mo. San Rafael Arcangel, Panalangin mo. San Roque, Panalangin mo. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo. San Pedro Calungsod. Panalangin mo.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang kong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin na ibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang kong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, ang paghahain sa iyong laknay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama namin lumikha ang maaasahang paglilingkod ng San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birhen Maria, siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birhen Mahal sa San Jose maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, pinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Pinugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaninningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo na nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang mga handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mo sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Benaventura, ang kanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buong mong sambayanan at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo, at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakaalam. Amang maawain, loobin mong kami iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, sa iyong kaharian at ng mga apostol, Santiago na aming patron at ang lahat ng mga banal, kay isa ng tanang pinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, sama-sama natin dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Yesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasahan ang Panginoon, sundin mo sa lupa para sa lahat. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa puso, at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus, ang patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpo sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa ating isinagawang recollection and penitential rite kasama nitong General Absolution, totoo, ito'y bahagi ng ating paghahanda at masaya nating may pagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat totoo sa ating pag-amin sa ating mga kasalanan at paghinito sa Diyos ng kapatawaran, tayong totoong pinatatawad ng Diyos. At katulad sa kapistahan ni San Jose, tayo rin nawa ay patuloy na magkaroon ng kababaang loob and we become truly a man of action. Kung si San Jose sa kanyang pananahimik ay natutuhan niyang makipagdialog sa Diyos, na sumunod sa plano ng Diyos, tayo rin, ito'y walang ibang dadalhin para sa atin sa buhay kabanalan, lalitigid sa kalinisan ng ating mga puso. O salutar, O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Panginoong Jesus, na nasa kabanal-banalang sakramento Santissimo, kami patuloy nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na iyong pinagkakaloob. Patuloy namin inihingi ang aming mga kakulangan at kahinaan sa iyong pagpapatawad na aming tinanggap sa aming pangkalahatang pangumpisal. At patuloy nawa ng iyong awa at habag ay manahan sa bawat puso na patuloy na sumasamba at kumikilala sa iyo. Tinataas din namin ang mga taong hindi makaparito upang makapagtanod sa piling mo, ang mga taong may karamdaman, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pinagdarasal namin sila sa pamagitan din ng iyong mahal na amang si San Jose sa kanyang panalangin at paggabay. Patuloy din namin tinataas ang aming bayan ng Paite, ang aming parokya sa pangangalaga ng Santiago, na nawa ay patuloy na magkaroon ng kapayapaan, ng pagkakaisa, na nagkakaisa ng damdamin at isipan,
At lalo tigit sa aming paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma, pinubusan namin maunawaan ang tunay na kahulugan ng iyong pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. At ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng iyong pagmamahal upang ito rin ay may bahagi namin sa mga lalitigit na nangangailangan naming kapwa. Gawin mo kaming instrumento at daluyan ng iyong walang hanggang awa at biyaya at pagmamahal para sa iba. Amen. Ang lahat ng magsitayo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Ang lahat po ay magsiupo.
Manlamig man sa'kin, pusong umarang-lamig. Lisan man ang tuwa, puso mo naman lang. Mahilig man sa dako, masindaking mong puso, maghulap man sa loob, diwa mo mapag-imbog, kapiling mo. Ako laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko, sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo. Manahimik at makinig ka, maging aking muli. Ganda